May mga tao na pareho namang masipag, pareho namang matalino, pero pagdating sa pera, sobrang magkaiba ang kinahahantungan ng buhay nila. Bakit kaya? Isipin mo ito. May dalawang ama ang isang bata. Ang una, mataas ang pinag-aralan. Marami siyang diploma, maraming achievement, at halos buong buhay niya ay nagtatrabaho ng mabuti. Respeto ng maraming tao ang nakuha niya dahil sa talino niya. Ang pangalawa naman, hindi man nakatapos ng mataas na edukasyon, iba naman ang pananaw niya sa pera. Hindi lang siya nagtatrabaho para kumita. Pinag-aaralan niya kung paano gumagana ang pera at kung paano ito magpapatrabaho para sa kanya. Pareho silang mabubuting tao. Pareho silang responsable. Pareho silang nagmamahal sa pamilya. Pero habang tumatagal ang panahon, lumalayo ng lumalayo ang resulta ng buhay nila. Isa ang patuloy na nag-aalala sa bills. Ang isa naman ay unti-unting bumubuo ng yaman. At doon nagsimula ang isang napakahalagang tanong. Ano ba talaga ang pinagkaiba nila? Hindi ba pareho lang silang masipag? Hindi ba pareho lang silang matalino? Kung ganoon, bakit ang isa ay halos hindi makaahon sa problema sa pera, habang ang isa naman ay patuloy na yumayaman? Unti-unting napansin ng batang ito na hindi pala ang education ang pinakamalaking pagkakaiba. Hindi rin ang sweldo. Hindi rin ang trabaho. Ang tunay na pagkakaiba ay ang paraan ng kanilang pag-iisip. Isang simpleng halimbawa, kapag may gusto silang bilhin, may isang nagsasabi agad, "Hindi ko afford yan." Kapag sinabi mo kasi iyon, parang sinarado mo na rin ang pinto ng isip mo. Tapos na ang usapan. Pero ang isa naman ay nagtatanong, paano ko kaya ito maa-afford? Magkaiba lang ng isang pangungusap, pero sobrang magkaiba ang epekto. Ang una, tumitigil sa pag-iisip. Ang pangalawa, pinipilit ang utak na humanap ng paraan. At minsan, doon nagsisimula ang pagbabago ng buhay. Habang lumalaki ang bata, napansin niyang maraming tao ang tinuturuan kung paano maging mahusay na empleyado. Tinuruan tayong kumuha ng magandang grades, magkaroon ng diploma, humanap ng magandang trabaho, mag-ipon, pero bihira tayong maturuan kung paano talaga gumagana ang pera, paano gumawa ng assets, paano mag-invest, paano magpalago ng income, paano gumawa ng negosyo. Kaya hindi nakapagtataka na maraming professionals ang malaki nga ang sweldo. Pero buwan-buwan ay kinakapos pa rin, hindi dahil kulang sila sa talino, kundi dahil may isang subject na hindi na ituro sa kanila, financial education. At iyon ang magiging paglalakbay natin sa audiobook na ito. Hindi ito tungkol sa pagiging mayaman overnight. Hindi ito tungkol sa sugal. Hindi ito tungkol sa madaling pera. Ito ay tungkol sa pagbabago ng mindset. Dahil bago magbago ang bank account mo, kailangan munang magbago ang paraan ng pag-iisip mo. Maraming tao ang naniniwalang ang pera ang nagpapayaman. Pero ang totoo, ang kaalaman kung paano gamitin ang pera ang tunay na nagpapayaman. Kapag natutunan mong kontrolin ang pera, hindi ka na habang buhay magiging alipin nito, at iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pag-aaral tungkol sa financial education. Hindi mahalaga kung estudyante ka pa lang, kung empleyado ka, OFW, freelancer, business owner, o nagsisimula pa lang sa buhay. May matututunan ka rito dahil hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Mas mahalaga kung saan ka pupunta pagkatapos mong baguhin ang paraan ng pag-iisip mo tungkol sa pera. Kaya kung handa ka ng baguhin, hindi lang ang income mo, kundi pati ang mindset mo. Samahan mo ako sa paglalakbay na ito. Buksan natin ang isip natin sa mga prinsipyong maaaring magbago ng direksyon ng ating financial future. At tandaan mo, hindi kailangan maging ipinanganak na mayaman para yumaman. Mas mahalaga ang tamang kaalaman kaysa malaking sweldo. At minsan, isang bagong paraan lang ng pag-iisip ang kailangan
para tuluyang magbago ang buhay mo. Dalawang tao, parehong masipag, parehong matalino. Pero bakit magkaiba ang kinabukasan nila pagdating sa pera? Sa audiobook na ito, pag-uusapan natin ang mga prinsipyo ng financial mindset, tamang pag-iisip tungkol sa pera, at mga aral na makakatulong sa iyo na mas maintindihan kung paano gumagana ang wealth building. Kung gusto mong matuto tungkol sa financial education, negosyo, investing, at personal growth, siguraduhing mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang mga susunod na chapters.